Okay, charts chapter romance. 16 to 17. So ito yung the first chapter 16 is focused on key strategies for sticking with good habits na daily. Kung paano siya magagawa daily. And then yung power of having an accountability partner. So in a way naman medyo na-brush up na siya during the first few chapters. So this is just emphasizing yung dalawang points na to. So, maraming mga practical and science-based na advice dito na actually parang binild up lang from the previous chapters din. So, it's all about lasting behavioral change saka achieving your goals through yun pa rin yung mga daily effort talaga. Ayun. So, the first one would be the power of habit stacking. So, pinagsama-sama na actually lahat to. Identifying existing habits, yung stacking pa rin, tapos making it automatic. Yun yung, actually, first time ko ulit nagbasa ulit ng buong chapter. So, dito yung mapasok yung kunwari, kaya medyo parang na-encourage tuloy ako na bumili ng Fitbit or something like that para automatic na. Apple Watch. Ayan na, Apple Watch para automatic na yung pag-track ng mga activities mo. And ang isa sa mga in-emphasize dito is yung habit tracking and monitoring. Kasi nga, based on sa previous discussion natin last week, yung kaya natin ginagawa yung point mo dyan na kaya natin ginagawa yung mga bad habits. Minsan kasi mabilis yung gratification. So, ito naman dito sa good habits, yung tracking and monitoring, that's a way to reward yourself sa mga effort mo on a daily basis dun sa good habits mo. So, parang in a way, pag yung mga visual cues, may isang example doon na may jar of clips. Tapos, every time na nagme-make siya ng sales call, minumove niya yung clip doon sa empty jar hanggang sa ma-finish niya in a day yung lahat ng clips na yun. So, merong visual cues and visually rewarding siya kasi kita mo agad yung progress mo. Minsan naisip ko na nga na mag-create ng ng parang whiteboard or colorful na calendar kasi ima-mark ko yung parang sa yung parang sa prison, yung ima-mark mo as parang X kada calendar. Parang ka may chart. Oo, chart. Para visually appealing siya, tapos yung gratification of marking off something na talagang may physical interaction. Yun daw yung one of the ways to experience gratification in small ways. So, the power of visualization, saka yun nga, celebrating small wins. Para hindi ka magse-celebrate pag may abs ka na. Sineselebrate mo everyday na ginagawa mo yung exercise. Parang ganon. Para that way daw, hindi ka nagko-focus sa end goal. You're focusing on the daily routine. Ayun. So, that's my experience in reading the chapter 16. Tapos, later naman yung accountability partner. So, kayo, how did you relate to the first chapter? Ako na lang po mag-start. Sige, go. Actually, nung kanina na nag-touch point, bigla akong dinala ni Kuya Earl sa touch point. Tapos nagbabasa nga ako nun. So, dugulit ako na. Ay, wait lang, yung slide ko, kamukha ni Manny Pacquiao yung... Hala, kamukha ni Pierre. Kamukha ni Pierre. Manny Pacquiao na parang pinapogi. Si Pierre yan eh. Wala lang siyang dreadlocks. Yun naisip yun. But anyway, ayun, nagbabasa ako. Tapos parang nakita ko na parang yung habit tracking nga. Tapos nagulat lang ako, na-shock lang ako. Kasi ginagawa ko na siya noong nag-start akong mag-declare na hindi na ako mag-vape. Nung nag-start ako na mag-declare nag-journal na rin ako. So, merong parang portion ng journal ko na pwede ka mag-track ng habits mo. So, nilagay ko doon yung badminton, yung Duolingo, yung fasting, exercise. Starbucks ba to na planner? Uy, hindi. Ay, hindi. Hindi na ako Starbucks kasi walang Starbucks dito sa probinsya. Actually, limited lang yung options ko. Pero kung may Starbucks, ito nag-Starbucks ko. Pero yun nga. So, parang dun ako nagtatrack. Tapos parang unknowingly, ginagawa ko siya. Kasi part siya ng journal na binili ko. Sayang yung pinambili ko sa journal. Pero kasi at the same time, nakukuha ko yung satisfaction na yung pag nakikita mo, naka-cross out mo na yung days,
na ang daming days na since nung time na nag-start akong gawin to, or since nung time na nag-start ako mag-vape. So, ganito yung itsura niya. I-share ko lang sa inyo. Kasi sayang yung bili ko sa notebook. Mahal to sa SM to. Mga 300 nata. Ganito yung itsura niya. Ay, asan ba? Ganito po yung itsura niya. Parang may calendar. May calendar siya. So, sa no vaping, ang dami ng green. Ang dami ng days. Parang naghanap din ako kanina ng mga printable, yung mga kikay na mga ganyan. Nakakatuwa kasi ang satisfying kasi kapag binabalikan ko siya, weekly lang ako nag-ganon. Weekly lang ako nag-update. Kasi parang ang pangit pag isa-isa, parang naboboringan ako. So, weekly ako nag-update. So, nung tingin ko siya ngayon, sabi ko, hala, ang layo na nung nakakailang days na ako. Since nung time na nag-stop ako. Oo, yung streak ko ng pag-IF and at the same time, hindi pag-vape. So yung IF mo, ano yung IF mo? 13 hours ate. So walang breakfast or paano? Anong schedule? Actually, kapag busog ako, hindi ako kumakain. So, okay. So depende parang, siya sa feel. Cycling lang ako. Parang today, isang meal lang ako kasi full pa ako hanggang ngayon. Ganun. So, pero isang bilao yung kinain mo. Ganto yung kanin. Isang buong kaldero. Tapos isang buong kaldero na ulam. Pero 1 million. Kaya 1 meal. Bakit? Mali kayo Mali kasi kayo ng Hindi kayo marunong. Di kayo mag-IF. Pero yun, nakakatawa kasi parang yung sa chapter 16, ginagawa ko na pala yung sinasabi ni James Clear. So, parang feel James, wala ka nang maituturo sa akin bago. Sorry James. Anyway, yun lang po. Kayo na po. Naghanap din ako ng app kasi maganda kasi yung sa app kasi compare dito sa mga printable na kinukulayan mo. Maganda siya, colorful. Pero maganda kasi yung parang progress percentage or something or yung streak. Kasi hindi ko kung Excel pwede ko i-formula pero yung streak hindi maka-count. Maganda rin kasi siya pang-boost. May suggestion ako. Para naisip ko, why not mag-develop ako na para sa company setting? Parang why not? Why not mag-develop ka ng May suggestion ako dyan. Kasi one of the things that 7 Habits is you spend about 20 minutes in your, let's say, Sunday or Monday. Basta meron kang alone time for yourself wherein you for the next weeks or days, you will schedule your big rocks or your prioritized items. So yung 20 minutes na yun, kasama na din yung journaling. So bawal kang kausapin kahit family, tapos off phone, ganyan. As in, quiet time siya to plan for your week. Ayun. In relation to the journaling, no? So, pwede mo siya din siyang gawin na i-check mo kung nagawa mo na yung habit na gusto mo isa. Yan lang. So, IF. Nag-IF ka na dyan IF, Duolingo. Ako kasi IF, badminton. No sugar, no dairy, no cola. Ang gusto ko sanang idagdag yung reading. Kasi ang dami kong gustong tapusin na libro. Iba kasi yung power ng pag-synthesize ng ideas. I-share ko lang pala sa inyo yung Zero na app. Di ba yun yung ni-recommend niyo sa akin? Sa IF. Yep. Na-track niya yung sleep mo, yung active hours mo, yung IF mo, tapos yung restoration. For the longest time, hindi ko alam yung restoration. Ano daw yun? Nag-start nga kami last week ni Jel na mag 7-minute exercise sa bahay. Kasi bumili kami ng yoga mat sa Decathlon. Parang na makahanap ng bibiling. May yoga mat. Pili ka next time. Tambay ng Decathlon ng... Bumili kami ng gym. Ganon. Ganon ka naka-board. Pero, ayun. So, kami, nag-exercise kami. Yung 7-minute exercise na app siya sa iPad. So, tapos kami ng 2 set. Tapos, para sabi ni Jel, cool down tayo, meditate tayo. Tapos, sa Apple Watch kasi, Apple Watch. Sa Apple Watch kasi, may mindfulness na, yung mindfulness na app, parang hinga, inhale, exhale, inhale, exhale. Gano'n yung Meron ako Headspace. Ayun, maganda din yun.
Tapos ate, yung mindfulness pala na app ni Apple Watch, nalilink dun sa Zero. So, nung tinitinan ko yung progress ko dun sa calendar ni Zero, nakalagay na may restoration ako. Yun yung mindfulness part. Bibili na Apple Watch yan. Reading na lang kulang kay Zero, no? Sure, makakompleto na niya lahat. Pero pwede. Okay. Joel, Ako po. Christian. Sige. Ako po, Nagtatrack ka ba, Christian? ng alin po? Ay, ng habits? Yes po, through apps. So, marami na po Anong app gamit mo? gamit ngayon. Meron na akong fasting tracker. Tapos may Money Pro para sa finances. Duolingo. Yung Money Pro connected sa bank account, hindi. Hindi po. Manual mo pa rin. Manual pa rin. Ganun din kasi yung Money Manager dati, ginamit ko rin. Oo. Wala ginamit yata ko sa dati, may Philippines. Money Manager. Wala. Pero ang maganda lang kasi pag connected, medyo may security issues Yeah. sa bank. Tapos hindi mo din ma-indicate kung para saan mo ba talaga siya ginastos. Unlike pag manual mo ini-input, ma-indicate mo na ito, expense to for this category. Dito ko siya binili. Ganyan. Yan. Tapos natatrack ko din kasi yung receivables ko dun sa My Money. Duolingo. Tapos yung The 4 po yung for daily habits tracker. Yan. Tapos feel ko important na tinatrack natin yung habits through a mobile app kasi cellphone yung lagi nating hawak. Kaya pag may nagpa-pop up na noti for your habits, parang na-engage ka. Oo, nagawin pa rin yung habit. Who's next? Sa akin, Ako na-share po, ko na rin to before yung, sorry Joel, na-share ko na rin to before na yung ginagamit namin na bank dito sa UK is meron na siyang internal na analytics. So, hindi ko na siya binoproblema. Parang automatic na siya na kung ginastos namin sa groceries, magbibigay na siya sa akin ng report at the end of the month. Kung saan namin ginamit yung pera. So, Actually, tinry ko din sa akin sa ClickUp. Pero minsan may nakakalimutan ako lalo ng pag-cash. Kaya hindi rin sa akin, hindi sa akin nang naging effective yung ganun. Yung, dati kasi trinay ko rin yung wallet app, yung ikaw yung mag-i-input. Tapos, pag hindi naman nagmamatch yung numbers, medyo frustrating siya. At least ito yung bangko na ginagamit namin. Lahat kasi ngayon, tap na lang kami. Oo. So, kayo kasi pwedeng cashless eh. Oh, So, ang solution, mag-migrate. Develop Yun ba yung yun? habit na Mag-migrate. pagkagastos. Ang solution ay lumipat sa first world Pero yun, country. ang ginawa ko nun dyan para ma-track ko talaga siya. Meron ako yung wallet app kung alam niyo yun. Para ma-track ko siya right after mong gastusin. Wallet sa sa Apple? Hindi po. Siya Ay. talaga. Yung, wallet yung pangalan ng sa App Store. So, Yun yung gamit ko na nasa Philippines. Ang lang kasi nga risk niyan, di ba? Pag in-add mo na tapos may advertisements ka na, bumili ka ng ganito ha. Bibigyan kita ng ads. Yung targeting. ito Yung pa, targeted oo. ads. Yun lang yung risk doon, no? Bumili ka ng ganito, malaki yung ginastos mo dito ha. Marupok ka dito ha. What if kumpletuhin mo daw yung set? Yan, bumili ka ng Tapos yung Duolingo, kasi parang nababaliw ako sa streak. Di ba nung pinakita ko nga kay Jana yung streak ko sa Ayun, masaya siya doon. So, 59 days na yung streak ko sa Duolingo. Hulo. Tapos, Nag-work siya as motivation for you. oo. Okay siya sa yung akin. ganong system. Yung mga streaks, nag-work siya sa akin kasi yung sa zero nga, 75 na ako. 75 days na. Malapit na magtatlong. Tapos, mahilig talaga ako yung sa may app. Ito, yung fit days, yung para naman sa pagtitimbang ko. At least nahanap mo yung system na nag-work for you. Yun yung maganda doon. Tapos, sa journaling naman, meron rin pong sarili yung Apple. So, I think ang solution is bumili kayo ng Apple.
Saka mag-migrate. Ang solusyon Simple ay lang. mag-Apple products na. Apple Kaya products na at lang. mag-migrate sa UK. Simple lang Oo. naman pala. Napaka third world ang Nakatulong problems talaga namin. sa akin yung nung una kasi parang, syempre, di ba nag-workout kami ni Ninang sa Dubai. Mm. Tapos, nung una, ninonotes ko pa siya na wala pang journal nun sa Apple. So, sa notes ko lang siya nilalagay pag nag-workout. Ako, dun ko tinatrack kung nag-workout ba ako today, ganun. Tapos, hanggang sa, nung paglipat namin dito, nag-enroll na ako sa gym. Sa una, para siyang challenging pa. Pero eventually talaga, kapag na-build mo na yung habit, parang may kulang sa'yo pag, kunwari, hindi ako nag-gym. Parang may kulang sa akin, ganun. Yes. Kuya, turuan So- mo ako gumamit ng journal na app. Hindi ako marunong. Ano lang, mag-input ka lang dyan na, kung gusto, baka yung Data entry. Enroll ka ng data entry course. Gusto lang yung so, class. Dapat may Apple, Pwede ko to Apple i-outsource. course. Pwede kang mag-integrate ng pictures, videos. Okay. Meron Tapos naman kung ganyan gusto mo- sa Mas okay siya for me na daily mo talaga siya gagawin. Kasi medyo nakakatamad pag magbabacktrack Paano kayo. kung Or wala baka naman sa akong gustong sabihin? Ganun. usually ang Kahit tinatawag daw random lang, kahit random words lang daw. Actually, hindi ko Okay. rin Basta sa akin, hindi masyadong yung app sa akin. Pero, nandito na ako sa point na automatic na yung fasting. No dairy, no sugar, no cola. Na hindi ko na siya kailangan i-track. So, part na siya ng sistema. Kahit yung badminton, na parang yun yung sinabi mo, parang may kulang. Pag di ko siya nagawa Black yun coffee. today. nagba-black coffee ako. Mula nung nag-start tayo ng fasting lang, black na yung coffee ko. Kasi bawal ako magkape kung may milk. Mabibreak yung fast ko. Bawal din ako Ako din. sugar. Medyo nasanay na ako doon sa walang sugar. Masarap. coffee. Masarap yung kapeng walang asukal. Sanayan lang actually. Tapos Parang ngayon wala na siyang kulang. natatamisan na ako kapag yung kape na flavored. Para magbabago din yung may taste mo as a person. Tapos actually, nakatulong sa akin. Di ba may sinend ako, hindi ko alam kung naalala nyo pa, yung how to hack yung glucose intake nyo. Yung dapat kakain ka muna ng protein or fat kapag magti-take in ka ng sugar para hindi ka magkakaroon ng glucose spike, para hindi ka magkakaroon ng yung crash, yung sugar crash after, para hindi ka nagki-crave. Sobrang nakatulong yun sa akin kasi ngayon, nagde-dessert pa rin naman ako, hindi ko na-feel na deprived ako sa dessert. Pero at the same time, wala na rin talaga ako ng cravings. So, alam niyo, matalino rin talaga yung tao na nilagay natin yung dessert sa dulo kahit hindi pa natin alam before yung science behind it. Baka alam na natin, hindi lang shinare nung iba. So, Wag ganun mag-dessert sa ginit-keep. So, yung iba kasi pag nag-dessert ka na, yun, magkakaroon ka ng sugar crash, gutom ka na naman. Ganun. Tapos, ang isa ko pang hack, pwede nyo rin i-try, especially dun sa mga naga-IF, yung rice namin, never siya na plain rice. So, laging ako naglalagay ng gulay. Yan, maglalagay ako ng parsnip, carrot. Magmamigrate Kuya, na naman ano kami yung niyan kasi parsnip wala sa kaming Pilipinas? parsnip dito. Ano yun? Ano yung parsnip? Lagyan mo ng Inside ba pomegranate. yun? Walang pomegranate dito. Lagyan nyo lang Kangkong ng ba ang gulay. parsnip? Hindi, para siyang puting carrots. So Masarap siya. radish. Pwede mo siyang, hindi, carrots talaga yung nasa Sayote. niya. Patani. Pero puti. Patola. Ayun, Kundo. parang ano ko rin si Jay na kumain. Mas maraming gulay. Tapos mas feeling kasi siya kapag high fiber yung diet mo, mas hindi nakakagutom. Kaya talaga siya, guys, kaya sisimulan nyo lang. Kasi yung asawa ko may may lahi sila ng diabetes. So, gutumin talaga siya. Pero nakaya niya na hindi nagra-rice, hindi nag-sugar sa kape. Ngayon nga, cucumber. Hindi na siya halos nagra-rice. Ang asawa ko hungry yun. Siya yung huling tao na maiisip ko na mag-fasting. Pero kinaya niya. Kaya talaga. Kailangan lang talaga na yung first few weeks lang talaga yung kailangan. Parang Commitment. after mo maka 30 days, yung 30 days lang yung parang kailangan mo pakausapin yung sarili mo. Pero after nun, parang yun na yung norm.
Ay, tas pala guys, nagkaroon ng hemorrhoids. Kasi di ba nung pagdating namin dito, sobrang hilig namin sa beef. Kasi ang mura ng beef dito eh. Okay, so nahirapan ka i-process. Hemorrhoids ako. Tapos, nung pag ko sa doktor, kailangan lang pala kapag nagkaganon ka, di ba sa atin parang pinapabayaan na ng mga tao, gano'n. Kailangan mo lang Puputulin yung puwet. diet. Hindi. Sorry. Kakain ka lang ng maraming fiber, as in yung mga leafy greens. Kaya ngayon, lagi na akong may leafy greens sa diet. Like may Sabi ko spinach. yung friend ko may almoranas. Tapos yun, mawala naman siya. Di na rin siya bumalik ulit. Kahit kumakain pa rin naman kami ng red meat. Ganun. So yun sabi lang talaga nung doktor, kailangan lang daw talaga yun magpalit ng diet. Pero nung una, ginagamit na gamot. Okay. Pero eventually, si Chan, anong nangyari sa fatty liver mo? May ano pa ba yun? Di ba po ako nagpapacheck ulit, pero slim liver na siya. Or healthy liver. papacheck ulit. Petit. End ng month. Ako rin, hindi pa ako nagpapacheck ng PCOS ulit eh. What? Pero sige, kita ko sabay-sabay naman tayo na mag-hospital, medyo magpa-check up. Uy, oo nga, dapat pala mo pa Pati yung check-up yun group yung ko yung activity na. PCOS kasi feeling ko naman may may improvement na din sa sa katawan ko. At ano ba PCOS? PCOS awareness naman. Ano yun? Rinig ko na lagi. Ovarian syndrome disease. Ay, hindi ka lang. Parang may tama ba? May maliliit na parang cyst doon sa may maliliit kang cyst na binabago niya yung ngayon, Joel, hormones mo. Hormonal imbalance, generally. Tapos sobrang dami ng effect, Joel. Like, magiging silang prone sa diabetes, magiging silang pwedeng hindi magkaanak, tataba, hindi mag-aanak, tataba, mahirap. iba yung menstruation. Yung iba pati sa mood, ganun. Kasi ang hormones Yes. lahat talaga ng katawan natin. Pero alam mo, sabi nila, pag active kang person, may way talaga na ma-reverse mo yung PCOS kung active person ka. Kasi parang lalo na kung healthy yung kain mo. Kasi di ba ang kalaban mo doon yung hormone. So, it balance out mo yung imbalance na existing sa katawan mo. Kapag healthy yung lifestyle mo. Parang burn. Pero hindi ko alam yun kasi hindi ako doktor. Kung confirm yun, guys. May isa pa pala na sinabi doon sa chapter 16 na pag daw na mismo ng isang araw, make sure daw na bumalik ka kagad. Kasi pag nag-start na siya ng second day na mismo, yun na yung new habit na pino-form mo. So, napaka-importante nung pagbalik doon sa Okay lang na ma-miss mo ng one day. Pero yung the next day would be a crucial time. Kasi once you let it happen, iba na yung habit na pino-form mo. It's the habit of missing it and not doing it. Okay, so chapter 17, ito naman, the role of accountability. Ako pa, Ate Eloy, di po Ay, sorry po. Pagsalitaan mo ako, Ate Eloy. Naliglag Akala ko yun na yung nag-question ka. Akala ko ikaw yung audience impact nagtanong about PCOS. So, wala akong technology, counted by notepad. Kasi at least sa totoo lang, bago pa yung mga clips, kapag nililista ko yung mga kailangan kong gawin, napufulfill ako pag nilalagyan ko ng done after nung. Well, hindi siya daily stand-up, pero yun yung way ko sa mga work habit. Pero doon sa mga ginagawa natin exercise, hindi ko pa siya natatry. Kahit yung system na nag-work sa'yo. Yes, ate. Kahit diba ilang beses na sinabi, nilalagay ko sa ClickUp yung mga reports, mga kailangan ilagay. Pero yung sa mga tasks talaga, may sarili talaga akong listahan. Tapos, napufulfill ako kapag done na, dalawa na lang natitira or isa na lang. Pwede nang di mag-work. Joke lang. Parang yung pangit ng motivation doon. Tapos, may part dun sa chapter na nakalagay na parang it doesn't, yung visual cues, hindi nag-work para sa lahat. Kasi dati tinry ko naman na kasi po nag-exercise talaga ako dati nung college, medyo hindi man fit pero may abs ka din. Bata ka dati. Wala, para ako nagko-construction nung college, medyo buto-buto, ganun. Okay. Akala ko may abs ka din.
Pero pag may dala napunta kang po kami martilyo. ng gym ate, may reminders yun every day. Parang, yung ko, counted ba yun as ano, or basta hindi siya Paano nag-work may sa akin. reminders? Parang, ina-alarm ko yung phone ko, tapos nagsusulat ako araw-araw. Kung ano yung, kasi ano yun pag nag-gym ka, tapos wala Baka kang journaling. sarili. Baka journaling might work for you kung Journaling ganong ba klase yun? yung system yung... Pero hindi Bibigyan nga kita nag-work ng ate. notebook. Kasi pag pag nag-gym ka, tapos wala kang trainer, tapos mga mumurahing gym, ano lang yun, parang 3-day course, ulit-ulit, chest, back, ano yun, iba-ibang set. Ang third day mo lagi, leg day. Tapos ililista ko kung ano yung mga ginagawa ko exercise per day. Pero, hindi naman siya nag-work sa akin. Mas okay pa rin yung ginagawa ko. So, tinigilan ko. Pero ngayon, tatry ko since nagpo-push up ako ng 2 times a day for standardization. So, Try ko nakakailang push-ups ka na? So, 2 na, actually. Every day. Congrats, Grabe. congrats. Every day exercise natin. Grabe. Hindi, naman. si Earl kasi nahanap niya na yung system na nag-work sa kanya. Na-realize ko lang dyan na kasi kanina nagyayaya ako ng book session. Kasi nga, ang nag-work sa akin ay social group. Alam mo dapat, 'di ba, ni-schedule na natin na meron tayong game night. Dapat i-schedule din natin na meron tayong basa night or basa night. Papasa night. May papasa. May pabasa. Ayun yung pangalan na calendar natin. Pabasa sa Virtual Champions. Yun ang nag-work sa akin pag may social interaction. Mag-schedule tayo ng pabasa. Masyadong maluho yung system ko. Hindi pwedeng up lang. Kaya siguro nga. pwede up pero may leaderboard na tayo gano'n. Pero kasi yung system mo, pupunta ka pa ng mall, Grabe, napaka-competitive, magdadrive ka pa, magpapagas ka pa. Kasi meron sa Duolingo pero hindi ko kayo nakikita. Hindi Kaya tayo nga naisip ko, why not up na pang company lang? Kasi nandun yung leaderboard, magkakasama yung isang group. Gagawa na ng app si Ate Ellie, huwag kayo mag-alala. Iinis ako. Gagawa pa ng app. Ayun lang po, ate. Kasi I think yun yung easiest for social interaction. Si Joel ang nag-work sa'yo, Joel. Sinusulat mo. Kaya naisip ko, baka journaling might be a good habit to start for you. Bibila na daw si Joel na iPad. Dahil masulat ka na tao, parang yun yung ang tawag dito, ang motivation mo naman ay parang may locomotor. Locomotor, dalim. Kumbaga may movement. Hindi not necessarily visual but movement. Yung act ng pag-cross out ng task. Baka yun yung nagsasatisfy sa'yo. At try mo lang, explore mo yung ibang yung ways. Visual cues na try ko din. Kasi mahilig ako sa mga fidget So, try ko. Baka mag-work din sa akin kami. Bato-bato sa tabi ng Saka ka rin naman, di ba? Visual ka rin naman na tao. Opo. Yan lang po sa akin. Kayo, anong nag-work sa inyo na system? Sa akin nga? Sa ikaw, Christian, Peps. Ako, Wala yung system. Lang, go with the flow, ganun. Wala. Hindi, kasi before, I do, so nag-calligraphy ako. Nag-aral ako mag-calligraphy kasi it works for me na nag-journal. Kaya ang dami kong ballpen, ang dami kong di ba pareho kayo ni Jana na parang may visual cues na i-mark off? Oo, ganun. Tsaka nag-enjoy, yung pinaka-enjoyment ko doon, yung good thing na nagpa-continue sa akin is yung nag-color ako, nag-design ako, on a monthly basis. Kasi isipin ko, at the start of the month, ano yung habit na gusto kong i-build this month or for this quarter. Pagka naisip ko na yun, i-note ko yun. Tapos meron pa ako dati on a yearly basis. Ano yung mga books na nabasa ko, ano yung mga movies na napanood ko, na I think it spoke to me, ganyan. Yung mga ganon. So, it works for me kasi tumigil lang for certain circumstances. Pero, kasi recently, may nag-introduce sa akin ng shadow journaling. I think I'm going back to journaling and include paano ka magsusulat kung madilim? Ano yung shadow lang? Ano yung shadow? Gamma pen. Susulat ka pero madilim. Parang ate. So, shadow journaling is creating self-awareness of what the things that you don't like about yourself, that you think you're ashamed of it. So, it's gonna be helpful. Alam mo, yan yung client ni Sweet. Oo, parang.
So it's gonna be helpful Yung for mga shadow work, ganun. understanding Pero yourself better. Baka and- ikaw na yung bimythical ng Philippines. Or Waking the Wild ng Philippines. Primal happiness ng Oo. Philippines. Primal Hindi kasi- happiness ng Philippines. Tapos isasuggest ko yung Ikigai. I think meron din, kasi yung Ikigai something related to that. So it's May buka ko finding nung self- binigay ni Vern. Ano, I'm nag-work ba sa'yo, Chan, yung mobile app? Para kang si Earl. Yes. Earl. Parang kasi ako. Oo, kasi achiever ka din Ay, Achiever ka din yung pag may medal, ganon. More Ganun of talaga mga Gen Z notification. achievers. Gen Z achiever. Kasi madali din kasi akong parang ma-distract, tas hindi ko na nakakalimutan ko yung dapat kong gawin. Kaya reminders talaga yung best for me. Na automated. Yan. Automated. Ganun din ako. Meron rin ako mga notifications dyan. As an automation specialist. Ganun. Oh, okay. Nice. Yun yung gusto ko. Parang na-realize ko yung mga mga bagay-bagay through this book journey. Okay, anyway. Chapter 17 is the role of accountability partners. Hindi ko alam kung nandito na yung sina Chan or si Joel na before na dineclare ko talaga na hindi na ako mag-iossi kahit ano pang problema. So, dineclare ko talaga yun because I wanted to be this group as the accountability partners. Kasi nga, I work on like a social circle. Yun yung nag-work sa akin. Kaya, ginawa ko yun para talagang maging committed ako dun sa habit or sa pag-ano ng bad habit na yun. Saka iba pa rin kasi yung parang, like nga yung sinabi natin, di ba? Pag nasa ibang bansa ka, iba yung yun yung minention sa book na may social contract. You are bound to a social norm na kailangan mong i-adhere. And iba ang level of consciousness sa ibang bansa compared dito sa Pilipinas. Totoo lang, like exercising, kunwari, the way they treat animals, mas ibang level na talaga sila. Oo, alam niyo ba? Gender, ganun, equality, iba. Walang paputok na New Year kasi kawawa naman daw yung mga pets at yung mga wild animals. Where to go? Naisip ko na, paano naman kami na gusto namin yun? Paano po ako as a wild animal na gusto ipapatok? Hindi, pero nakaka-amaze nga yun na mapapansin nyo rin talaga na iba yung mga ugali din talaga. Tsaka yung culture ng mga tao. Kaya nga natutuwa ako sa ganito. Kaya nga sinama ko si Joel dito eh. Kaya mas gusto ko maraming kasi nagkakaroon tayo ng social contract as a group na ito yung dapat natin gawin. Ito yung acceptable sa group na to. Ito yung i-celebrate natin. At ito yung parang i-call out natin. Nagkakaroon tayo ng ganon na indirect na agreement na hindi kailangan na pirmahan. Pero alam natin sa sarili natin na ito yung context ng group na to. So, it works wonders in a way na subconsciously we're doing it even if we're not even if we don't want to. Pero just because it's being discussed as a norm, ang laki na impact nun sa subconscious natin. Kaya, ayun, I think the power of accountability partners. Ito na yung group na yun. Ate Eloy, third week ko na nagbabasa ng libro. Never ako Good nagbasa job, ng libro. Joel. sa buhay ko. Kahit Biblia, hindi mo nabasa Never ako yung nagbasa ng libro. Adam Pero, and Eve. pero sadly, Good job, Joel. Good job. Jana, Kuya Earl, tumigil na ako sa Duolingo. Tutuloy natin yan. Tutuloy natin ang ating Sabay sinimula. natin gawin, Joel. Yes. Ano muna, babasa muna ako. Kung nakakala ba ang libro na ako. Pero sabi ko nga kay ate, kaya pang bilisan ng konti eh. Parang na kaya pa eh, kaya. Sige, isang libro na, dadating na isang libro isang linggo. Kasi nahihilip si Joel. Gusto niya ng Magbabasa na bagong lang libro. tayo. Hindi na tayo magtatrabaho. Hindi na tayo mag-work. Hindi kasi ngayon talaga, kaya gusto ko na rin i-push yung book. Kasi iba na yung the way mag-process yung utak natin. Kasi I hope na nandun na tayo sa maturity level na kaya na nating i-synthesize yun. At kaya nang i-process ng subconscious mind natin yung mga binabasa natin. Kahit minsan pag nababasa ako, parang lumulutang lang na parang binasa ko. Pero alam ko na natatanim yan sa subconscious ko. Tapos bahala na siyang mag-manifest into my life. Into the way I speak and the way I act.
alam ko na sobrang powerful nun. Kaya sobrang gusto ko talagang yung commitment sa pagbabasa. Ay, totoo yan. Wala lang. Nag-agree ako. Kasi kahit yung mga pinapanood mong movies, nag-feed siya sa subconscious mo without you knowing. Tapos eventually maglalabas. Yun yung lalabas sa sinasabi mo. At ginagawa. Parang may nabasa pa ako eh. Anyway, dito rin sa chapter na to, parang sinamarize yung mga ano, di ba? Every time po na mag-end yung chapter, sinasummarize. Meron. Okay. Okay. Mga first law. Final. Okay. So, ang ano ko lang sa inyo, since technically tayo na ang accountability partners ng isa't isa. So, let's encourage and support each other to stay motivated and commit doon sa mga habits na dineclare natin. And provide feedback dun sa isa't isa. Tulungan natin, identify and adjust our approach kung hindi nag-work. For example, for me, it's not working. So, fine-tune lagi para matulungan natin isa't isa. Saka yung simple act of, kahit mga casual conversations lang na, uy, nag-badminton kami today, yung mga ganon, parang simple act of reporting sa accountability partners natin. And then, of course, in return naman, is, celebrating together those small wins na don't take it for granted. And let's not put each other down. Kumbaga, tulungan natin yung isa't isa para, maging shared yung goals natin together. Darating yung point na, again, may absurd. Excited na po ako sa badminton. Saka diba, parang mas enjoyed yung journey compared before na parang you're struggling on your own. Ngayon, sama-sama natin ginagawa. Parang mas madali siya. Kasi may kasama ka dun sa journey. To struggle. Yun. So I think it's important na we talk more about it. We report on each other, kahit not necessarily na formal, di ba? Parang lang, casual lang, di ba? Para naman, it's always on top of our head. Hindi lang sa book club nangyayari. So, let's make it an everyday effort. To celebrate wins. Yan. Okay. Ano nang topic nung sa 1819? Anong title? Ano na rin ba 1890? Hindi. Para lang. Advanced tactics na po tayo, 1890. Advanced tactics. Okay. Interesting. Okay. Okay po. Thank you, everyone. Thank you for today. Thank you, guys. See you next week. See you sa Discord time.